Nabulabog ang mga pasahero sa flight na ito sa China nang may magliyab sa overhead compartment. Ayon sa airline, sumiklab ang isang lithium battery na nasa carry-on luggage ng isang pasahero. Napabalik sa Shanghai, China ang flight at hindi na tumuloy sa South Korea. Walang sugatan sa insidente. Dati na nagpaalala ang iba't ibang otoridad gaya ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na may mga lithium battery at power bank na bawal dalhin sa flight dahil posibleng masunog. Kapapasok lang po na balita, may mga LGU nang nag-anunsyo ng suspensyon ng klase bukas, October 20, dahil sa bagyong Ramil. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa public at private schools sa Carmona, Cavite, pati na sa Montalban, Rizal. At mula October 20 hanggang 22 naman, ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa Rojas, Capiz. Manatili po nakatutok sa 24 Oras Weekend at GMA Integrated News para sa iba pang anunsyo. 2 linggo bago ang undas, may mga dumalaw at naglinisan ng puntod sa mga sementeryo para maiwasan ang dagsa ng mga tao. Nag-inspeksyon na rin ang DOTR sa mga bus terminal bilang paghahanda para sa undas. Nakatutok si Darlene Kai. Maghapong umuulan sa Maynila pero hindi yan hadlang sa mga maagang dumalaw sa Manila North Cemetery kahit 2 linggo pa bago ang undas. Kasama riyan si Renato at kanyang inang 92 years old. Naisip ko lang yung nanay ko. Ayoko kasi sabay ng maraming tao. Gusto namin papaga para maluwag-luwag. Lalo na kung pupunta kami, traffic, init, ulan, hindi natin masasabi. May mga naglinis din ng puntod ng mga yumaong kaanak. Ayaw namin makisabay sa maraming tao eh. Pangalawa, yung gamit humihigpit. Limitado lang yung mapapasok mo pagka mas palapit na yung mismong araw ng undas. Hanggang October 27 lang maaaring maglinis, mag-ayos at magpintura sa sementeryo bago ang undas. Hanggang October 28 naman maaaring maglibing. Inihahanda na rin ang pamunuan ng ilalatag na seguridad. Sana po, maaga na po silang dumalaw para yung mga sakyan po nila makapasok pa. Hanggang October 28 po, pwede po magpasok ng sasakyan. Yung mga PW natin, mga pregnant, mga may edad na po natin. Sana dumalaw sila pang maaga pa. Noong nakaraang taon, mahigit 1.6 milyon na tao ang dumalaw sa Manila North Cemetery sa loob ng 5 araw. Meron po kaming command center po sa loob. Meron kong nakakalat po mga CCTVs. Meron po tayong paging system na para po pag may nawawala po mga tao. Sa Manila South Cemetery, naglilinis na ang mga kawani ng LGU. Hanggang October 26, pinapayagan ang paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura. At hanggang October 28, maaaring maglibing bago pahintulutang muli sa November 3. Brand new na yan? Pudpud naman siya ito ah. Bilang paghahanda rin sa undas, ininspeksyon ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang 8 bus terminal sa Cubao, Quezon City. Sinita ni Lopez ang isang bus na naabutan niyang bibiyahe kahit kalbo na ang gulong. Wala na to, ma'am. Sige po, papansin. Huwag nyo na muna gamitin to. Ayon sa DOTR, inikutan nila ang mga bus company na inisyuhan na ng notice noong Hulyo dahil sa hindi raw pagsunod sa terminal at road safety standards. Papatawan ng parusa ang mga bus company na hindi sumusunod sa tamang terminal standards. Sa Dango Flower Center sa Maynila, tumaas ang presyo ng ilang bulaklak. Asahang tataas pa raw yan habang papalapit na ang undas. Yung local, nagmamahal dahil walang mga dito. Sa Baguio, walang dadating na mga bagsakan ng bulaklak. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. May nakahay ngayon 2 panukala sa Kongreso na layong bigyan ng pangil ang Independent Commission for Infrastructure. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Parehong ipinapanukala sa Senado at Kamara na bigyan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure na sisiyasat sa mga anomalya sa mga infrastructure project. Sa Senate Bill 1215, bubuo ng isang Independent People's Commission o IPC. Sa House Bill 4453 naman, Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC ang itatawag. Sa parehong bersyon, may 5 miyembro sa komisyon at retiradong mahistrado ang uupong chairperson. Sa halip na 3 miyembro at 1 chairperson na kasalukuyang setup ng ICI.
Kabilang sa mga balak gawing pangil ng komisyon, full access sa lahat ng government records, paghahabla sa mga sangkot sa anomalya at sa mga haharang sa investigasyon, pagrerekomenda ng immunity sa mga testigo, pag-issue ng mga subpoena at pagpaparusa sa mga lalabag sa mga utos. Nung nag-refuse na yung mga Diskaya to cooperate with the ICI, nakita naman natin na talagang kulang na kulang sa authority ang ICI. At kinakailangan nating madaliin to. Nakareses ngayon ang Kongreso at magbabalik sesyon sa November 10. Panawagan ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice para maipasa agad ang panukala. Magpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso. Mahalaga talaga na mabigyan sila ng madali ang kapangyarihan. Pero At pinanukala na 3 days, di tapos to kung ito lang ang pag-uusapan. Pero para kay Senate President Tito Soto, hindi pa kailangan ng special session. Diringgin ng Senado ngayong linggo ang panukala. Kung makakapag-hearing naman, di pagdating ng November 10, i-report out agad. Kasi mag-special session ka, pagkatapos baka walang quorum. Paano kung hindi maisabatas ang panukala? Parang paper tiger. Dahil, hindi naman talaga independent dahil nagpapasweldo yung executive branch, ang ating Pangulo. Anytime pwede niyang i-abolish to. Pero kailangan nga ba ng batas para sa Independent Commission, gayong nariyan na ang Department of Justice at Office of the Ombudsman? Sa dami ng mga kaso na silang kinakaharap ay palagay ko hindi ito mabibigyan ng mabilis na aksyon. Kinakailangan talaga may concentration dito sa infrastructure. Sakaling maisabatas ang panukala, sabi ni Soto, hindi na kailangan bumalangkas pa ng implementing rules and regulations para maipatupad ito. Tigilan na nila yung IRR. Alam mo kasi IRR, gumagawa sila ng sariling batas eh. Apo, Yung tama. yung executive department pinakikialaman yung IRR eh. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ng Malacanang at ng ICI, pero dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makikialam ang Malacanang sa investigasyon ng komisyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ayon naman kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, nasa mga mambabatas na kung gusto nilang gumawa ng batas para palakasin ang komisyon. Pero sa ngayon, ipagpapatuloy raw ng ICI ang investigasyon nito batay sa kapangyarihan nitong nakasaad sa Executive Order 94. Gumuho ang bahagi ng Davao-Bukidnon Road sa bayan ng Quezon sa Bukidnon. Ayon sa lokal na pamahalaan, hinahanap ang dalawang sakay ng TriCab na nahulog dahil sa pagguho. Ina-assess ang DPWH Region 10 sa laki at halaga ng pinsala. Isinamuna ang kalsada at inabisuhan ng DPWH ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Pumanaw na po si dating PCGG Chairman Justice Magdangal Elma. Pumanaw siya ngayong araw sa edad na 86. Si Justice Elma ay naging Presidential Legal Assistant din na dating Pangulong Cory Aquino at Joseph Estrada. Isa rin siya sa mga partner ng Belo, Gozon, Elma, Parel, Asuncion and Lucila Law Firm. Ang detalye ng burol at libing iaanunsyo ng kanyang pamilya. Nakikiramang po ang GMA Network sa kanyang mga naulila. Dream come true para sa nation sana si Will Ashley ang successful first solo concert niya kagabi. Ang mga ganap sa kanyang concert at kung sino-sino ang mga nakasama niya on stage, alamin sa aking chika. Napuno ng naging hiyawang fans ang New Frontier Theater kagabi. Lahat nag-aabang na matupad ang pangarap na concert ni ex-PBB housemate Will Ashley. Sabi ko nga, ulit-ulit, dream lang talaga to. Dream lang po. Pero hindi ko in-expect. Hindi mo sinasabi sa iba? Opo, hindi ko na-expect talaga na, wow, first solo concert ko. Thank you, Lord. Nakisaya rin ang ilang nakasama niya sa PBB Celebrity Collab Edition. Galingan mo parate, nandito kami mga housemates mo, sumusuporta lang lagi sa mga gusto mo at goals mo sa buhay.
Dumating din para sumuporta sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Level up ang kilig ng fans sa production number ni Will kasama si Bianca De Vera. Humataw siya kasama si Coach Jay ng Stars on the Floor. At lalong nagpatingkad sa pangarap ni Nation Son ang number niya kasama ang surprise guest, ang idol ni Will na si Alden Richards. Sobrang minanifest ko to. Sobrang nakakataba ng puso na finally lahat po ng mga pinagdadasal ko unti-unti nang natutupad. And that's my Chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Thank you, Nelson.